Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga ka-analyze ha. Anong nangyayari dito sa Pilipinas? Ba't natin nasabi yan na kung ano na ba nangyayari rito sa Pilipinas? Ano na ba nangyayari rito ho sa ating mga politiko? Although 2 taon pa ho mula ngayon, ang halalan, ang botohan ho para ho sa 2028 election ay napakaaga ho magdeklara ho ng ating mga politiko, especially ho yung grupo sa kabila, ha? Diyan ho sa grupo ng mga DDS. O alam niyo naman, nung nakaraan mga kababayan, ito hong gagatuloy. Sorry, ito hong ating Vice President Sara Duterte na walang kabahid-bahid na korupsyon, kagalang-galang, karespe-respeto, at walang ka-fake news sa katawan, ay maaga hong nagdeklara. Natatakbo raw ho siya bilang presidente sa 2028 election. Aba, nako, wag niyong ipagyabang ang hinaharap. Sabi nga ho sa banal na kasulatan, ha? Wag ipagyabang ang hinaharap. Kasi napakalayo pa ho niyan, pero pinaniniwalaan nyo na sarili nyo, natatakbo kayo sa 2028. Ha? Oh, so marami hong nasyak, nagulat. Dito sa ginawang maagang pagdeklara ho ni VP Inday Sara Duterte na tatakbo siya bilang presidente sa 2028 election. Oh, marami nagsasabi ay tinatakot lang daw. Ha? Ni VP Inday Sara Duterte yung mga taga House of Representative. Na kung saan ay para hindi raw manalo ang bilang laban sa kanya at para makatungtong, makaakyat ho dyan sa Senate at maging impeachment trial yung kanyang impeachment. Meron naman nagsasabi, kaya raw maaga, nagdeklara ho ito kasi hindi normal eh. Isipin mo, 2028 pa yung election. 2027 ng October ang filing ng COC, Certificate of Candidacy, kung ano man itatakbo mo para sa 2028. Nagdeklara ng maaga. Kaya may mga nagsasabi naman, kaya raw maaga nagdeklara ito si VP Inday Sara Duterte. Natatakbo ho ng presidential pagka-presidente sa 2028, may mga nagsasabi naman, para daw ho kung ano man ang mga kaso na ikakaso sa kanya, isipin ng taong bayan, kaya naman yung kinakasuhan yan dahil tatakbo sa 2028 eh. So sa makatuwid mga kababayan, meron hong play, may mga ginagawa hong laro itong kampo ni VP Inday Sara Duterte. May laro, may play. Ha? Ngayon mga kababayan, siyempre kadalasan ho kasi pag may tumatakbong presidente ho rito sa ating Pilipinas, meron hong running mate, ha? Meron hong running mate, ha? Meron hong katandem yung kanyang bise, ha? Para nga naman pag nanalo na yung presidente, nanalo pa yung katandem na bise, abay, sarap buhay. Siyempre walang kokontra, di ba? Matapos ho magdeklara ni VP Inday Sara Duterte na tatakbo siya sa 2028 election para sa presidential ball, ay nagdeklara rin ho itong ating number 1 senator, ha? At may record ho sa buong kalawakan na may pinakamarami hong nakuwang boto sa kasaysayan ng langit at lupa para sa posisyon ho ng senador, dyan ho sa Senado. Ha? Maaga rin hong nagdeklara itong si Senador Robin Padilla. Hindi ho natin alam kung anong nakakain ito. Pero sabi niya, eto, kapag utos ni Digong, Senator Robin Padilla said he is open to running as Vice President alongside
Vice President Sara Duterte in the 2028 national election, informer President Rodrigo Duterte asked him to do so. Aba? Tatakbo raw siya bilang Vice President running mate ho ni Vice President Inday Sara Duterte. Kung natatakbong presidente sa 2028, kung iuutos daw ni Digong, siyempre mababalitaan ni Digong yan, mahihiya na yan sa'yo. Di ba? Mahihiya na yan sa'yo. Siyempre, pagka dumalaw ho yung mga anak niya, Tatay Digong, sabi ni Robin, tatakbo raw siyang Vice President. Kapag si Sara, ako tumakbong presidente, pag daw siya makarunning mate ko, yun sasabihin ni Inday Sara Duterte. Pero kinakailangan, pag-utos mo daw, tatay. Siyempre, mahihiya na si Digong yan. Siyempre, pagka walang inutos si Digong, ang mangyayari niyan, kahiya-hiya itong si Senador Robin Padilla, parang lumalabas, ayaw siya maging Vice President ni Digong. Diba? Eto mga kababayan, i-play ho natin itong kanyang video mga kababayan. Comes to that point. Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Sino naman ang, wala naman siguro. Grabe, no? Ganito ka-loyal ho si Senador Robin Padilla. Ayaw niya sa politika. Alam daw ng mga kapamilya niya yan. Alam din daw ng nanay niya yan. Pero pag utos ni Digong, sundin ko. Matindi, ano? Ganito ho ka-loyal si Senador Robin Padilla kay Digong. Wala raw pwedeng mag-utos sa kanya. Si Digong lang. Tuloy natin. Yung tao na hindi maliligayahan kapag ka tinutulak ka ng iba. Kasi ganyan din naman ang ginawa sa akin ni Digong. Wala, hindi man ako kasi politiko talaga eh. Si Digong lang naman talaga yung nagsabi sa akin na... lahat naman ng tao hindi politiko nung nabuhay Meron ba? Meron ba pinanganak na tao pagkasilang politiko siya? Wala naman ganun. Kailangan, para maging politiko ka, tatakbo ka. Ano pinagsasabi nito? Ano bang mga opinion yan? Lahat naman ng tao, hindi naman talaga politiko nung pinanganak. Kailangan mo muna tumakbo, manalo para maging politiko. Ano ka ba? Pumasok ka sa politika. Dahil ayaw ko talaga ng politika. Gusto ko lang sabihin sa mga kaibigan ko. Kaibigan ko kasi si Jimmy. Kaya ganyan yan si Jimmy. Maraming salamat sa mga kaibigan ko na nagtutulak sa akin at sa paniniwala po ninyo. Pero siyempre, ang realidad niyan, meron niya ang sinusunod na, kumbaga, bago mapunta sa akin yan, siyempre, uunahin natin yung mga tunay na politiko na talaga. Una dyan ay si Manang Amy Marcos. Pangalawa ay si Senator Alan Cayetano. Susunod ay si Senator Bongo. Ang susunod dyan ay si Senator Bato. Merong hierarchy yan eh. Hindi po pwede na ako kagad kasi ako'y bago lang dito sa politika. Meron tayong susundan na kapag sinabi mong Duterte supporters at mga loyalist ni Duterte, meron talaga yon na sinusundan. At para sa akin, ang pinaka-senior niyan ay si Manang Aimee. Dahil makikita naman natin nung... Ba't nyo ba iniisip si Aimee kakapanalo lang bilang senador niyan? 6 na taong uupo yan. So, yung pagka-senador niya, 28, 29, 30. Sa 2031 pa.
Napakakapal naman ng mukha mo kung magre-resign ka sa pagka senador Amy Mangusin tuloy. Napakakapal naman ng mukha mo, Senadora Amy Marcos, na magre-resign ka sa 2028 ng pagka-senador para lang tumakbo ng vice president or pagka-presidente. Anong nangyayari niyan? Ginagamit nyo lang ho yung Senate para makatungtong sa posisyon sa mas mataas sa national. Di ba? Oh, syempre nanumpa kayo di ba? Sa Comelec. Oh, nung nanalo kayo. Oh, kakapanalo lang ng 2025 niyan. Sa 2028, pangatlong taon pa lang. Sa 2031, di 6 na taon na. Doon pa lang siya pwedeng tumakbo na kahit saan. Pero pwede niyang gawin. Kaso, ang kapal naman ng mukha mo na para mag-resign ka. Di ba? Tuloy natin. Nalo si Digong, ang unang-unang sinasabi ni Digong, gusto niyang mag-unite ang mga Pilipino, kaya niya pinalibing si Marcos Sr., 'di ba, para matapos na ang hidwaan ng mga Ilocano at ng ibang Nag-unite naman talaga nung napalibing ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong si Digong, siya libingan ng mga bayani. Di ba? Malaki na itulong niyan. Nagamot yung sugat na matagal nang hindi mahilom-hilom kasi marami hong marami hong nagnanais na itong si Ferdinand Marcos Sr. Si Ferdinand Marcos Sr. Maipalibing sa libingan ng mga bayani. Kaya pinalibing ho ni Digong. Pero nanalo rin si Digong dahil diyan. Kasi nung hindi pa siya nananalo, binanggit niya yan. Kaya maraming nagnais ding iboto siya para mangyari yan. Isa rin niya sa nagpanalo kay Digong noong 2016. Tuloy natin. Bisaya, di ba, yung mga ganyan. Yun ang mga ideal ni mga ni Digong. So ako sumusunod lang doon. Ako yung nagpapasalamat sa mga nagtutulak, siyempre. Maraming salamat po sa inyo. So, can we get a categorical answer, sir? So, if it comes to that point na Ako naniniwala ako, may mga tao na gustong tumakbong pagka-vice president ito si Robin Padilla. Pero naniniwala ako na doble-doble ang dami na ayaw patakbuhin ito at walang tiwala. Kung matatandaan nyo mga kababayan, nung 2025 election, marami hong artistang natalo. Maraming nagsabi, maraming nagkakabiroan sa social media, kaya raw maraming natalo ng artista ng 2025 election dahil naging inspirasyon at nadala na sila kay Robin Padilla. Kaya marami raw natalo. Ang dahilan daw si Robin. Kumbaga, nadala na yung taong bayan. sa lahat ng hierarchy at mauwi po at magkaroon ng clamor sa inyo, are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Ayan ho, mga kababayan ha. Sabi ho ni Senador Robin Padilla, ayaw niya sa politika, ayaw ng pamilya niya, ayaw ng nanay niya, pero pag utos ni Digong, susundin niya. So, ibig sabihin mga kababayan, itong ganitong katanda ni Robin, kahit ayaw niya, basta inutos ni Digong, magpapamando siya. Ibig sabihin, itong si Senador Robin Padilla, tatakbo sa pagka-vice president or tumakbo rin sa pagka-senado, hindi ho para sa taong bayan. Dahil ho kay Digong. Anong klaseng kaisipan meron ito, no, mga kababayan? Ano? No? Anong klaseng kaisipan ito? Kaya pala sabi niya sa Senate, no, kay General Torre, kung may utos lang si Digong, sa akin na arestuhin ko kayo, arestuhin ko kayo. Wag naman sana, Senador Robin, na kapag inutos ni Digong na kumain ka ng ebak,
Hindi naman siguro yung utos ni Digong yun, ano? Hindi naman literal yun kasi parang ang nangyayari ito si Senador Robin Padilla, matanda na, namamanduhan pa, nauutusan pa. Kasi ako mga kababayan sa tanda kong ito, kapag ayoko ang isang bagay pasukin, kahit sino ka pa, hindi ka susundin. Bakit? Ayoko eh. Di ba? Ayoko eh. Hindi katulad ito ni Senador Robin Padilla, ang tanda na, kahit daw ayaw niya sa politika, ayaw daw ng pamilya niya, alam daw ng nanay niya yan, ayaw niya raw sa politika, pero pag utos ni Digong, susundin niya. Ha? Anong klaseng prinsipyo yun? Dapat ang prinsipyo mo, kapag ayaw mo sa isang bagay, kahit sino ang mag-utos sa'yo, dapat hindi mo susundin. Bakit? Kasi ayaw mo. Di ba? Paano yung pag naging presidente ka na? May bagay na ayaw mo pirmahan. Or may bagay na ayaw mong pirmahan batas. Salungat sa prinsipyo mo. Ibig sabihin, pag utos ni Digong, susundin mo. Huh? Ang mangyayari yan, parang ang presidente, si Digong. Diba? Kasi doon pa lang ma-analyze ka na eh. Isipin mo, ayaw mo. Pero pag sinabi ni Digong, papayag ka, susundin mo. Paano pag naging presidente ka na? Paano pagdating sa mga pirma-pirma? Ng batas, ganito, ganyan. Budget. Ayaw mo, salungat sa'yo. Alam mong mali. Paano yun? Yung sundin mo kasi, inutos ni Digong. Mangyayari yan, parang presidente si Digong, ano? Ano nangyayari dito sa mga taong ito? Ano? Minsan kasi, Senador Robin Padilla, sa bagay, hindi na ako magtataka kasi bagay, sa akin na lang yun. Sa bagay, pati sa pananalita mo, may hindi maintindihan bakit ganyan. Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.